So ito, bali i-repair natin mga ka-GM. Ito. Yan. Mayroon siyang puncher. I-repair natin yan. Yan po mga ka-GM, no? Ituturo ko sa inyo yung tamang paggamit ng tire changer machine. Ito para hindi masira yung kanyang tire valve dito. Yan, naka 12 o'clock siya, no? So ito yung ano natin, spanner. So susungkitin natin dito, iangat natin dyan. So ayan siya. Pagka tanggal natin mga ka-GM, dito lang sa 12 o'clock. Pagka kabit naman ng gulong, dito naman siya sa 6 o'clock. So ayun po yung tamang pagkabit para hindi masira yung kanyang tire valve sensor dito. So ayan, paikutin na natin. Ayan. So ayan siya. Ngayon, nandun na naman siya sa 12 o'clock, no? Bali, susungkitin na naman natin para matanggal natin itong gulong. So ayan po, sinukit na naman natin ng pataas, no? Ngayon, yan. Yan natin dyan. Tapos makikita nyo, yun yung kanyang tire valve sensor. Libre na siya. Nasungkit na natin dun sa taas. So ayan siya. Yan. So okay. Bali, ganun lang. Tapos iangat na natin yan. So ito. So ayun po, natanggal natin yung ganyang gulong. I-repair natin to kasi may butas. So ito yung kanyang butas, oh. Bali gagrind natin yan mga GM. Tapos ito yung gagamitin natin patches. Ito yung cement na gagamitin natin. Yan, i-grind muna natin para kumapit yung ano natin, patches dito sa butas. Yan siya, kung makikita ninyo, okay na siya. Pwede na natin lagyan ng cement para may dikit natin itong kanyang patches, no? So yan, lalagyan natin ng cement yan para okay na siya. Ito kahit babae, kayang-kayang trabahuin itong ganitong trabaho kasi pagka may tire changing machine, madali siyang gamitin. So ayan po siya, no? Bali, pagka nalagyan natin ng cement, papatuyuin lang natin ng konti bago natin idikit yung kanyang patches para kapit na kapit siya mga ka-GM. Ganun po yung procedure sa pagbubulkanize, no? Ng butas ng gulong. Yan siya. So patuyuin natin ng konti yan bago natin idikit. So ayan, yung pagdikit natin ng patches, sintruhin lang natin yung butas dito para okay siya. Ayan, ilagay natin. Tapos patadaanan natin ng ruler para lumapat siya at dumikit. Ano to, step by step to mga ka-GM. Panuorin nyo lang para magkaroon din kayo ng idea yung sa mga hindi pa marunong. Pero sa mga marunong, alam na ito. Tapos dito sa gilid, lalagyan natin ng kunting dikit dito, cement, para hindi siya umangat, para talagang lapat na lapat siya. Yan. So pag natuyo yan, okay na yan. Madali lang matuyo yan, mabilis lang matuyo mga ka-GM. Okay na, kakabit na natin. So ito na siya, no? Ito yung pinatsihan natin ngayon. Bali pagka kinabit natin yung gulong mga ka-GM, bali 6 o'clock lang siya. Ito yung kanyang tire valve sensor. Naka 6 o'clock yan dito sa kanyang pinaka-arm dito, no? So ayan, sinampa natin doon sa kanyang labi, nasa yung tire valve sensor. Tapos paikutin na natin yan. Yan siya, kahit one hand lang yan mga ka-GM, kaya natin kabit yan. Yan, tapos ilalagay na, ipupwesto na naman natin sa 6 o'clock. Yan siya, kung makikita nyo, nakapwesto sa 6 o'clock yung kanyang tire valve sensor. So ganun lang po yung pagkabit. Tapos ito, ididiin lang natin dito sa amin niya rito. Yan. So ayan siya. Yan ah. So ayan siya, kung makita niyo, andun na yung kanyang valve. Okay na, nakakabit na yung kanyang gulong. So ganun lang po, no? Tapos dito naman makikita niyo naman yung mga operation yan. So kaya kahit babae, pagka may tire changer, madali lang palitan. Kaya-kaya rin ng babae itong ganitong trabaho. So yan po, maraming salamat.